maaari kang mag-enroll sa paaralan ng sining. Habang nag-i-scroll pababa sa pahina, nakahanap ako ng ilang pinakamahusay na paaralan ng sining. Kumunot ang noo ni Isabel at tumingin sa screen ng laptop kung saan nakadisplay ang mga listahan ng art school. Ilang beses ko bang sasabihin na ayokong pumasok sa school? Mariing sabi ni Isabel, ngunit ito ay isang kasinungalingan. Ang totoo, gustong-gusto niyang mag-aral noon pa man at pinangarap na maging isang artist. Isinuko niya ang kanyang mga pangarap dahil wala siyang sapat na pera. Ayoko mag-aral, Celso. Salamat na lang sa lahat ng ginawa mo. Isabel, I've done nothing for you. Just let me help you once. Total magkaibigan naman tayo, di ba? Oo naman, Celso. Pero si Alexander. Sinabi sa akin ni Alexander na i-enroll ka sa pinakamagandang art school. Putol ni Celso kay Isabel. Ano? Siya ang nagsabi sa akin na gawin ito para sa'yo. At binalaan din niya ako na huwag sabihin sa'yo ang tungkol dito. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking bibig. Ngumiti si Celso bago muling nagpatuloy. Madalas na hinuhusgahan ng mga tao si Alexander dahil sa madilim niyang panlabas. Dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag o kung paano magpakita. Iniisip niya na ang pagpapakita ng pagmamahal ay mukhang mahina. Ngunit ang katotohanan, ito ay nagpapalakas sa kanya. Hindi niya alam kung gaano siya kagaling na kapatid, kung gaano siya kagaling na amo, at kung gaano siya kabuting asawa. Hindi siya magiging mabuting asawa, Celso. Humalakhak si Celso. Ibubuka pa lang sana ni Isabel ang kanyang bibig para magsabi na kung ano. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Celso. Excuse me, babalik ako kaagad, sabi ni Celso at lumabas ng kwarto. Bumagsak ang mata ni Isabel sa laptop nang may pumasok na isang idea sa kanyang isip. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita si Alexander. Gusto niyang malaman kung nasaan ito. Kung nasaan ito sa loob ng 1 linggo. Bakit hindi ito umuwi? Dali-dali niyang binuksan ang laptop at ilang sandali pa ay lumabas na ang lahat ng update sa screen. Binasa niya ang pinakabagong balita. Alexander Spraggins. Nakasandal si Loren Michelle sa labas ng restaurant sa isang dinner outing. Loren Michelle, isa pa niyang jowa. Nakita pa ni Isabel ang ilang litrato ng dalawa na magkasama at umikot ang selos sa loob niya. Walang oras si Alexander sa kanyang asawa, ngunit meron itong 1 buong linggo para sa kanyang mistress. Isinara ni Isabel ang laptop at bumangon. Lumapit siya sa bintana kung saan matatanaw ang magandang garden. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang makaalis sa lugar na ito. Habang nagtatagal siya sa lugar na ito, mas lalo siyang nahuhulog sa kanyang asawa. Ang ganda ng araw sa labas. Narinig niya ang boses ni Celso mula sa likuran. Tumango siya nang hindi lumilingon dito. Gusto sana kitang ipasyal sa dalampasigan. Kumunot ang noo ni Isabel at humarap dito. Sa beach? Oo, kung gusto mo. Oo, gustong-gusto ko, Celso. Sabi niya at biglang gumaan ang loob niya. Ngumiti si Celso. Okay, pupunta tayo sa beach at maghahanap ng restaurant para sa lunch. At maglalakad-lakad. Ano sa tingin mo? Wow, mukhang masaya yan, Celso. Gusto kong sumama sa'yo. Ang paggugol sa oras kasama si Celso ay ang tanging paraan upang maalis sa aking isipan ang aking asawa. Kung wala siyang oras para sa akin, kailangan kong pigilan ang sarili ko na hindi ma-stuck sa kanya. Pagdating nila doon, ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata at nilanghap ang maaliwalas na hangin. Tumingala siya sa langit. Ito ay napakalinaw at napakalawak at ang araw ay kumikinang ng maliwanag. Naglakad-lakad sila sa dalampasigan at ninamnam ang mainit na panahon.
Napakasarap maglakad sa buhangin. Nakakamangha ang tunog ng mga alon. Umupo sila at isinandal niya ang ulo sa balikat ni Celso. At nakinig na lang sa tunog ng kalikasan. Maraming beses na siyang nakapunta sa beach noon. Maraming beses na akong nakapunta sa beach noon. Pero hindi ako nakaramdam ng ganito, sabi ni Celso. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Isabel. Ngumisi si Celso. Nakaka-relax, mapayapa at isang malalim na pamumula ang bumalot sa pisngi ni Isabel. Napaka-romantic ni Celso, kaya natawa si Isabel. Wala ka bang girlfriend? Wala pa akong nakilalang babaeng tulad mo. Kung natagpuan kita noon, malamang pinakasalan na kita. Napangiti si Isabel at wala nang sinabi. Tumingin siya sa gininto ang buhangin. Malinaw na tubig ng dagat at sa bughaw na kalangitan. Anong iniisip mo? Tanong ni Celso. Napangiti si Isabel habang nakasandal sa bintana. Matagal ko nang gustong magkaroon ng bahay malapit sa beach upang makita ko ang magandang paglubog ng araw, malanghap ang maalat na amoy ng karagatan, at maramdaman ang tama ng araw sa aking balikat. Wow, gusto kong tumira sa bahay mo pag nagkataon. Bulalas ni Celso at binigyan siya ng isang kindat. Nag-enjoy ka ba sa beach? Tanong ni Celso sa kanya habang pinapark ang sasakyan sa garahe. Siyempre oo, ang lugar ay sobrang kahanga-hanga. Bumaba sila at naglakad papunta sa mansyon. Ngunit napahinto sila nang makita nila si Alexander. Nagulat si Isabel nang makita niya ito after a week. Nakakross ang mga braso nito habang nakatitig sa kanila. Alexander, kailangan kong makausap ang asawa ko. Putol ni Alexander sa kanyang kapatid. Ilang sandali pa, lumapit ito kay Isabel at hinawakan ang kamay nito. Ayokong makipag-usap sa'yo. Umakyat siya sa hagdan at dumiretso sa kanyang kwarto. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Alexander na mukhang galit ang mukha. I don't give a choice, Isabel. Kung gusto kong kausapin ang asawa ko, kakausapin ko siya. Ngayon, anong relasyon mo sa kapatid ko? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, anong relasyon mo sa kapatid ko? Hindi ko mailalarawan ang relasyon namin ng kapatid mo. Ang tanging bagay na alam ko tungkol sa aming relasyon ay batay sa katapatan, kadalisayan at tiwala. Naiintindihan niya ako at naiintindihan ko siya. Alam niya kung ano ang gusto ko at nirerespeto niya ako. At hindi tulad ng isang sex toy. Saglit na huminto si Isabel bago muling nagpatuloy. Kailan mo ba ako palalayain, Alexander? Nabayaran ko na ang lahat. Please, pakawalan mo na ako. Ano pa ba ang gusto mo, Alexander? Ikaw, mabilis na sagot ni Alexander. Gusto kong manatili ka. Kasama ako, Isabel. Nagsisinungaling ka. Hindi totoo ang sinasabi mo. Bihira kang manatili sa bahay. Kadalasang ginugugol mo ang iyong oras sa iyong mga kasintahang mga modelo. Hindi mo gustong makita ang mukha ko. Ayaw mo sa akin. Ayaw mo akong ibunyag sa publiko. Nagagalit ka kapag nakakasama ko ang kapatid mo. Palagi kang galit sa akin. Halos pumiyok ang boses ni Isabel. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya sa kanyang loob. Tahimik na luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. Naiinis siya kung gaano siya nito ginagawang mahina. Hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya. Nahuhulog na ang kanyang loob sa kanyang asawa. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Pero nahulog siya sa lalaking walang ibinigay sa kanya, kundi puot. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Alexander at ipinulupot ang makapangyarihang mga braso sa katawan niya at hinila siya nito sa isang yakap. Hinalikan siya nito sa ulo.
Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata at nilanghap ang nakakahumaling na pabango. Natatakot siya dito. Ngunit ganun pa man, naramdaman niyang may protection siya sa mga braso nito. Hindi pa ako nakipag-date sa mga babae maliban kay Winnie. Ang mga bagay na nakikita mo ay palabas lamang. I don't want you to disclose in public because I don't want to put your life in danger. Wala kang alam sa mundo ko, Isabel. Delikado ang buhay na aking ginagalawan. I don't have a choice. Ang lahat ng ginagawa ko ay para protektahan ka. Tumigil siya sandali. Kahit kailan, hindi pa ako nakaramdam sa isang babae. Pero ramdam na ramdam kita, Isabel. Naramdaman ko ang lahat tungkol sa'yo. Naramdaman ko ang sakit at kaligayahan mo. Alam kong hindi para sa akin ang mga bagay na ito. Pero masaya pa rin akong maging bahagi mo. Binitiwan niya si Isabel. Tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. At iniwan itong nalilito. Kinabukasan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Isabel kay Alexander. Pumasok ka sa loob. Utos nito sa kanya habang pinagbubuksan ang pinto ng sasakyan. Bago pumasok, tumingin muna si Isabel kay Celso na nakatingin din sa kanila mula sa malayo. Wala siyang tiwala sa asawa niya. Alam ng Diyos kung ano ang nasa isip nito at kung saan siya nito dadalhin. Tumango si Celso sa kanya at binigyan siya ng isang tango na ang ibig sabihin ay sumama na siya sa kapatid nito. Ngumiti si Isabel at sumakay ng truck at umupo sa upuan bago ikinabit ang seatbelt. Sumakay si Alexander sa driving seat at pinaningkitan siya ng mga mata. Hindi mo na kailangang tanungin ang kapatid ko kapag ako ang kasama mo. Ako ang asawa mo at hindi siya. Mariing sabi ni Alexander. Kumunot ang noo ni Isabel. Saan tayo pupunta? Trust me, magugustuhan mo. Sagot ni Alexander. Bumuntong hininga si Isabel at tumingin sa labas ng bintana. Nagmaneho ito sa gilid ng burol at dumako sa silangan. Napasinghap siya sa makapigil hiningang tanawin. Nakita niya ang matataas na puno sa kagubatan habang nilalanghap ang sariwang hangin at naramdaman niya ang mainit na panahon. Natigilan siya nang tumampi ang kamay ni Alexander sa kamay niya. Marahan itong pinisil ang kanyang kamay habang ang isa ay nakahawak sa manibela. Hindi ko maipakita ang asawa ko sa mundo, Isabel. Gusto kong itago mo ang sikreto ko. Alam mo ba na ikaw ang aking magandang sikreto? Kumabog ang puso ni Isabel sa excitement. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at binawi ang kanyang kamay kay Alexander. Naramdaman niya ang mainit na pagdampi ng palad nito sa balat niya. Pagkatapos ng 30 minutong pagmamaneho, ipinarada niya ang truck sa tapat ng pintuang gawa sa kahoy. Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa gulat nang makita niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. May veranda ito na ganap na nakapalibot sa bahay. Pinatay ni Alexander ang makina at bumaba ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Bahay mo ba ito? Tanong ni Isabel habang nakatingin sa hagdan na tanging daan para makapasok sa bahay. Itinayo ko ang bahay na ito 10 years ago, sabi ni Alexander at umakyat sa hagdan. Inilalayan siya nito paakyat sa hagdan. Pumasok sila sa loob at manghang-mangha siyang napatingin sa lugar. Ang mga dingding ay gawa sa kahoy. May mga mamahaling kasangkapan na gawa sa kahoy at nakakarpet ang sahig. Meron itong maliit na kusina, sala at single bedroom. Maliit lang ang bahay, pero malinis at maaliwalas. Isa lang ba ang kwarto dito? Tanong ni Isabel. So what? We can manage. Wika ni Alexander at pumunta sa likod ng bahay. Sinundan niya ito sa likod ng bahay
Nang sandaling umakyat siya sa veranda, natulala siya sa ganda ng tanawin. Ang paghampas ng mga alon, dala ng melodic sounds, ay nagpapakalma sa kanilang mga tenga. Ang araw ay kumikinang sa abot tanaw, na ginawang kapansin-pansin ang tanawin. Nakakamangha. Ngumiti si Isabel. Biglang pumaling sa kanya ang tingin ni Alexander. Lumapit ito sa kanya at hinawi ang buhok sa mukha niya. Hinawakan nito ang baba niya at tinitigan siya sa mga mata. Ang cute mong tingnan kapag nakangiti ka. Bulong nito sa kanya. Bumilis ang pintig ng puso ni Isabel. Kakaiba ang ugali ngayon ni Alexander. Kahit kailan, hindi ito naging malumanay sa kanya. Ito ay palaging malupit ang puso. Ngunit ngayon, ito ay tila iba. Bakit mo ito ginagawa? Sa wakas ay naitanong ni Isabel. Ang ibig kong sabihin, palagi mo akong kinasusuklaman. Tumigas ang ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya. Hindi mo ba gusto ang pagbabagong ito sa akin? Nagtataka lang ako kung bakit ginagawa mo ang lahat ng ito. Kasi, saglit na pumikit si Alexander. Talagang pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko sa iyo, Isabel. Ang iyong kapatid ay tumakas, kasama ang aking nobya. Hindi mo kasalanan. Pilit kitang pinakasalan. Hindi mo rin ito kasalanan. Pinilit kitang sumiping sa akin. Hindi mo kasalanan. I treated you badly. Really badly. Hinawakan niya ang mukha ni Isabel at tinitigan ang mga mata. Nagsimula ang nararamdaman ko para sa iyo. Simula nung araw na nakita kitang masaya, kasama ang kapatid ko. Napakasama at napakalupit ko sa iyo. Gusto ko lang magsimula ulit. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Isabel. Nagsusumamo ang kanyang mga mata. Magsimula tayong muli, Isabel. Thank you guys for listening and watching.